Yes mga palangga, yung ubi piyaya natin ngayon ay lalo po nating pasarapin. I-share ko po sa inyo yung aking recipe kaya wag na nating patagalin ito. Simulan na po natin. Ang una nating gagawin mga palangga ay magtimpla po tayo ng ating palaman. Ito po yung ating muscovado sugar. Lagyan natin ito ng harina at i-mix natin at salain natin ito. Kuhanin natin tong mga bilog-bilog mga palangga kasi maraming bilog-bilog yung ating muscovado. At pagkatapos ay barilyahin at durugin lang po natin yung mga nakuha nating mga bilog-bilog. At pagkatapos ay salain natin ulit hanggang sa maubos na yung mga bilog-bilog mga langga. Tingnan nyo lang po yung mga susunod pa nating gagawin. Yung mga hindi pa nakapanood sa ating video recipe sa plain natin na piyaya, baka magtanong po kayo mga palangga kung meron po ba tayo ditong plain lang, yung puti lang. Meron po mga palangga, meron na po tayong video niyan sa ating plain na piyaya. Dito lang po sa page na post na po natin kahapon. Itong ating video ngayon ay ubi piyaya po ito. Ayan, kailangan ay tiyaga lang po talaga tayo sa pagbarilya, sa pagpapino po ng ating muscovado sugar kasi hindi po talaga ito maiwasan. Marami po talagang bilog-bilog yung ating muscovado. At nang natapos na nating pinuhin lahat ay i-mix lang po natin ulit dito para mag-mix po yung ating harina at saka yung ating muscovado. At maglagay po tayo dito ng asin at tubig. Tunawin muna natin yung ating asin bago natin idahan-dahan ng ilagay dito yung ating muscovado sugar. Naglagay po tayo dyan ng asin para po maging balance po yung tamis ng ating palaman. At ito na mga palangga, ilagay na po natin yung ating 1 jar medium ng ating peanut butter. 250 grams po ito mga palangga. At ito naman ay optional lang. Kung ayaw ninyo na hindi na masyadong malaki yung costing ninyo, kung ayaw nyo maglagay ng peanut butter, ay pwedeng hindi na lang kayo maglagay mga palangga. Pero mga palangga, sa maniwala kayo, paglagyan natin ito ng peanut butter, yung ating muscovado sugar, ay ang sarap po talaga at ang bango pa ng outcome o pagkainin natin yung ating piyaya. Ayan, saktong-sakto lang po yung ating palaman. Hindi masyadong malambot at hindi din masyadong matigas. Isit aside lang muna natin ito mga palangga. Gagawa na tayo ng ating pabalat. At para naman sa ating pabalat, ito po yung ating mga sangkap sa ating pabalat sa ating video screen. Nakaready na po yung aking food color ube violet, yung flavor natin na ube, yung ating asukal, yung ating margarine, at yung ating baking, at yung ating asin. Paghalo-haluin lang muna natin ito bago tayo dito maglagay ng tubig. At tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients dito. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating harina. Ang tubig na nilagay ko dito mga palangga ay kaunti lang para hindi masyadong malambot yung aking dough kasi idadaan ko ito sa aking dough roller machine. Sa ating video ngayon, first class flour yung ginamit ko mga palangga. Pwede kayo ditong gumamit ng all-purpose flour. At ilagay na natin dito yung ating mantika. Sa mga nagtatanong po kung meron po ba yung 2/3 na measurement cup, meron po mga palangga. Ayan po, 2/3 po yan. Ibig sabihin yan mga palangga ay 3/4 sa cup. Kayo mga palangga, pag idaan po ninyo sa inyong spiral mixer ay magdagdag na lang kayo ng kaunting tubig para medyo malambot yung dough ninyo. At kung manumanuhin nyo naman itong mga palangga sa pagmasa, pwede ding magdagdag kayo ng kaunting tubig. Ayan, kailangan ay balance po yung hydration ng ating dough, yung ating pabalat at saka yung ating palaman. At isit aside ko muna ito yung aking pabalat. Mamaya ko na ito laparin o ipadaan sa ating dough roller. Magtimpla muna tayo ng ating oil dough. Ito po yung dalawang ingredients na kailangan natin. Napapansin ninyo mga palangga, margarine po yung ating ginamit sa ating pabalat at sa ating oil dough or yung ating pulburon. Pulburon po yung tawag namin dito. Kasi mga palangga ay meron pong mga nagtatanong kung pwede ba daw yung margarine. Sa plain natin mga palangga na walang kulay ay talagang pwede. Pero ang outcome ng ating piyaya ay hindi masyadong puti, may pagkadilaw po. Maganda talaga pag plain yung gagawin ninyo na piyaya, yung walang kulay. Dapat po ay shortening para puti po yung outcome ng inyong piyaya. At pag ang inyong dough ay manumanuhin po ninyo or idaan po ninyo sa inyong spiral mixer, ay ganituhin nyo lang pagkatapos, palaparin nyo lang ng panipis para po dito natin ilagay sa ibabaw yung ating ginawang pulburon or yung ating oil dough. Mga palangga, kung ang inyong dough ay malambot, ay kailangan din na malambot po yung inyong oil dough para po hindi mapunit yung ating pabalat pag pinahid po ninyo. Kung malambot ang inyong pabalat or yung inyong dough, ay pwede kayong magdagdag dito ng margarine. Kailangan po mga palangga ay balance po yung hydration ng ating pabalat, ng ating oil dough, at yung ating palaman. At iro lang po natin ng pahigpit, may kasamang kaunting hila. Ito pong kailangan natin para magkaroon po tayo ng maraming layer. Ayan, dapat ay hindi maluwag yung ating pag-roll. Kailangan po ay mahigpit.
At pagkatapos ay i-roll ko lang ito ng pahaba at i-rest ko muna ito ng mga 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutos ay pwede ko nang putulin yung aking dough. Malambot na ito mga palangga. At putol ko lang ito sa 24 to 25 grams. At nang natapos kong putulin lahat yung aking pabalat, ay i-rest ko lang muna itong aking pabalat ng nasa 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutos mga palangga, ay pwede na po tayong magpalaman kasi malambot na po yung aking pabalat. Ay kailangan ay balance lang po yung gramo ng ating pabalat at saka yung ating palaman. Kung 24 grams yung ating palaman, ay 24 grams din po yung ating pabalat. At kailangan po yung pagbalot po natin ay sigurado po na wala po yung mga butas, nakasara po talaga para hindi po lumabas yung ating palaman mga palangga pag tayo'y nagbarilya or nagpalapad na dito. Sa pagbarilya ko dito or sa pagpalapad ko na dito ng pabilog ay hindi po ako dito nagdas ng harina para hindi maging puting-puti yung ating or hindi umahulu harina yung ating ube piyaya. Nilagay ko lang po dyan ay yung ating sesame seeds or yung ating lunga. At wag lang po natin itong patagalan, bali lutuin lang po natin ito agad. Kung wala kayong mga palangga na lulutuan, na steel plate na lulutuan ng piyaya, ay pwede talaga sa kawali lang. Kagaya ko, sa kawali lang po ako nag-umpisa. Itong mga palangga, pwede kayong magluto dito sa kawali. At ito naman yung lulutuan namin sa aming piyaya. Ito po yung malapad na steel plate. At kailangan po ay wag lang masyadong malakas yung apoy natin ha, para hindi masunog agad yung ating piyaya at para crispy din yung ating piyaya. Napakabango ng ating piyaya, ang ating ube na flavor at lalo na po yung ating peanut butter. Yung palaman na plain lang na wala po tayong hinalo, ilalo na po ito mga palangga. Pero kung hindi na kayo dito maghalo ng peanut butter ay okay po. Masarap naman. Sa mga nagtatanong kung magkano yung bintahan ko sa aking plain, nakalimutan ko pala noon sabihin, ay tag 5 pesos lang po. Ito po ay tag 6 pesos. Maraming salamat. Sana nadagdagan ko po ang inyong recipe. Magkita-kita tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Bye-bye!